So yan mga ka-viewers, magandang tanghali po sa ating lahat. So mayroon tayong i-repair ngayon. So ito ay isang induction cooker. Yan. So problema nito, sabi ng may-ari ay umusok. Yan. So umusok siya. So nung na-open ko, mga ka-viewers, ito ay na-open ko na. Yan. So nakita ko putok yung kanyang sabog, yung kanyang pinaka thermal fuse. Tanggal natin itong ano. Tanggal ko muna itong kanyang connection sa pinaka ano niya, heater or coil, heater coil tawag. Yan. So tanggal na. So ito sumabog yung kanyang yan, sabog yung kanyang pinaka ito yung kanyang pinaka tawag dyan fuse. Yan, sumabog. So ibig sabihin yan, pag ganun yung problema mga kabers, ay may shortage dyan na nangyayari sa dito sa kanyang board pag sumabog ito. Yan. Pero lang pag tinignan nyo yung fuse ay hindi sa sumabog pero putol, so maaaring ang problema talaga ay fuse lang. Pero pag katulad dito na sabog yung fuse, tanggalin ko muna para makita nyo siya ng maigi. Pag katulad dito na sabog yung kanyang pinaka fuse, so posible talaga mga kabers na may shorted dito na pyesa. Hirap tanggalin ito pala. Yun, tanggal na. Hirap yan tanggalin na. Yun, so natanggal na mga ka-viewers. Kahit itong dalawa, kahit hindi na. Yan, yun yung tinanggal ko para hindi tayo mahirapan. So pag yung inyong induction cooker walang power, siyempre kailangan nyo munang i-open itong kanyang mayroon to siyang bali 4 na screw mga ka-viewers. So yan, ito ay walang brand. Yan, ganito yung forma niya. Itong mga induction cooker na ganito ay mabibili ito sa online. Marami ito sa online mga ka-viewers, sa halagang 2 plus 2K. Yan, meron pa nga 1K, mga 1.8 or 1.7. Yan, depende sa ano. So ganito, sa tingin ko na 2K itong ganito mga 2K. So yun na nga, problema nito ay pumutok yung nung inopen ko, pumutok yung kanyang pinaka. Ito ang fuse to Yan, ibaba ko Yan pumutok siya. Yan, nahulog pa yung isang paa. Paa ng fuse pumutok siya mga ka-viewers. Tapos, umitim umitim yung dito. Ay, bakit ngayon umitim? Tendency yan sa usok. Yan, yung itim na yan. Dahil sa usok. Yan, nung ito ay pumutok. Yan ito yung isang paa, natanggal na. Tanggal isang paa, pumutok talaga. So pag ganyan na pumutok, 100% yan mga kabers, may shorted dito na nangyayari. Pero pag yung pinaka glass fuse na yan ay putol lang sa ilalim, yung pinaka yung tawag dyan, yung pinaka wire sa ilalim, putol lang. At hindi naman siya umitim, hindi umusok, hindi umitim, sa madaling salita. So maaring yung fuse lang talaga ang problema. Yun kasi ang may nagtanong kasi minsan may nagtanong sa akin bakit daw sinasabi na pag pumutok at umitim, may problema ang pyesa. Totoo yan, may problema ang pyesa. Yung iba naman sabihin nila fuse lang. Dahil yun na fuse pumutok, pero hindi nila alam, hindi lahat ng fuse na sira ay fuse lang talaga. Yun nga. Dahil pag yan ay pumutok, 100% mga ka-viewers, may shorted dyan. Ayan. Pero pag buo yung fuse, nakita nyo lang na putol lang yung pinaka-wire sa ilalim. Iba may wire sa ilalim, naputol lang talaga siya. Ibig sabihin baka fuse lang ang problema. Yan. Pero pag katulad nito na pumutok at umitim, umitim pa nga yung board ito yung isa pumutok talaga siya. Umusok yan pag ganyan. So ibig sabihin yan, may shorted dito. So ngayon ang tanong, saan ba dito yung kadalasang nag-short mga ka-viewers? Yan, yun po ang tanong, di ba? Siyempre, nasa isip natin na saan ba talaga dyan ang sinasabi na may short. Yan, siyempre sabihin nyo sa akin, bakit mo sinasabing may short? So saan dyan ang kadalasang nag-short? So ngayon, turo ko sa inyo kung saan dito ang nag-short. Siyempre, una nyo yung ititest, pag ganito na may mapumutok yung fuse, ititest nyo yung dito kayo dumiretso mga viewers, itong dalawang to,
Itong isa, ito yung tinatawag na MOSFET, yan o. Yan o, ito yung MOSFET niya. So may naka-indicate dyan kung ilang ampere yan. Yan o. Oh, may naka-indicate dyan o. Ilang klaro masyadong kita, yan o. Oh. Yan yung kanyang ano. So nakalagay dito mga ka-viewers ay hindi masyadong kita eh. Yan, hindi siya masyadong kita. 25 amperes. Hindi masyadong kita mga ka-viewers. Yan o. Paano yan o. Yan o. So, yan yung ano niya yan. Yun yung MOSFET. Ito namang isa. Ito yung tinatawag na bridge type rectifier diode or package diode. So, yan po ang rectifier or package diode. 4 na paa yan siya mga ka-viewers. Ito naman 3. So, i-test nyo din yung ibang ano dyan. Katulad dito, mayroon siyang diode. Yung diode na yan, test nyo din yan. Baka yan din po ay shorted. So, pangalawa mag-short dito, pangatlo din mag-short. Baka naman itong kapasitor na to. Ito. Pero mostly pag itong short, upaputok din ito eh. So, yan, test nyo din yan. Yan. Or, itong kapasitor na, ano mga ka-viewers, AC kapasitor, hindi ito basta-basta mag-short. Pag ito ay nasisira, bumaba yung kanyang microfarad. So, ang mangyari dyan, hindi magpapangsyon ng maigi yung ating itong induction cooker. May power naman siya, pero hindi iinit. O yan, kadalasang sira pag ganito, ito ang nasisira. Kadalasang problema, hindi iinit. May power pero hindi nakakaluto yung inyong itong induction cooker. Hindi siya masyadong uminit o hindi talaga iinit. So, minsan ang problema dito or itong pinaka-coil niya. Ito, baka naman dito ang problema. Ito yung pinaka-coil niya, pinaka-induction coil ng ano na to, induction cooker. Ito, pag ito ay sira na rin or may sunog ba or putol, hindi din iinit yung inyong induction cooker. So, hindi din nakakaluto. Siyempre, hindi iinit eh. Yan. So, ito, kinanggal ko na. So, tinuturo ko lang sa inyo kung ano yung kalasang posibleng sira pag inyong induction cooker ay pumutok yung pinaka-fuse. Pero hindi ko pa ito maituturo sa inyo ngayon mga kapis ang full repair dahil dito yung may-ari bago lang. So kailangan niyang bilhin tong pisya na to. Pakita ko sa inyo na ito ay shorted. Baka naman sabihin nyo shorted ka dyan, hindi mo naman pinapakita kung shorted ba talaga o hindi. So sipit, tanggalin natin to dahil tinitest ko to kanina, shorted siya eh. Okay, pakita ko sa inyo para makita nyo talaga na shorted talaga yan. Yan, so dito yung tester. Saan ko ito ilagay? Dito na siguro para kita. Hindi kita eh. Yan. O yan. Kita naman sa taas oh. So ngayon, titest natin itong sa likod. Tapos tanggalin ko ito sa board, titestin natin siya. Actual, diba? Kasi hindi naman pwede sa board na natin itest. Yan o. O shorted. Tapos sa gitna, dito, sa isang gilid. Yan o. Shorted mga kabers, di ba? O shorted, nakabaser yung ano natin tester. Tapos sa gitna at dito naman, ano, so isang gilid. Ganun pa rin. 0-0 to yung reading. Shorted yan mga ka-viewers. So ngayon, natapos natin na testing itong pinaka-MOSFET na to. Dito naman tayo sa bridge type rectifier diode. Yan. Tayo. So dulo-dulo. So wala siyang short. Ito naman sa kabila. Wala. Ngayon dito tayo sa gitna. Wala. Yun. Tapos sa gitna. Ngayon dito naman tayo sa gilid. Itong dalawa na to. Yan. Yan. Baliskatan. Titest natin yan. Yan. Tap. Isa na yun. Ay, akala ko shorted. Ito naman sa kabila. Yan. Dapat forward reverse. Dapat walang hindi siya shorted mga viewers. Wala. Yan. Ito naman. Wala. Oh, hindi nagbabase ng tester eh. So, ibig sabihin, hindi siya shorted. Yan o. Oh, di ba? Pero hindi ito ang ano ha, ito mga kabisa, take note lang. Hindi po ito ang tama talagang pagtitest. Dahil ang tamang pagtitest nito, kailangan yung tanggalin sa board at ang magandang gamitin nito na pagtitest sa kanya, basta shorted or leaking, may leaking siya. Kasi ito, madidetect mo kaagad pag shorted. Pero pag leaking, hindi siya accurate, hindi siya 100% talaga. So mas maganda kung mayroon kayong analog tester. Yan, mas maganda yon. Pang test talaga yon ng mga MOSFET.
yung mga analog. Yan. Ito, digital, pwede naman, pero hindi siya gaano ka accurate sa mga leaking na yan. Iwan ko sa mga ibang technician, baka mayroon silang technique kung paano, kasi iba-iba kasi technique ng mga technician eh. Yung iba, mayroon silang technique kung paano nila matrace yung leaking yung pyesa gamit itong digital tester. Pero mas maganda analog talaga. Yun talaga ang pinaka the best pang test ng leaking. Analog. Yan. Yung leaking na kapasitor. Yun. So maganda analog. So ito. Yan. Ayan o. Babasir siya dito. Pero try ko natanggal na itong isa. Baka nang dahil dito nagbabasir yan. So yan, tanggalin natin siya. Wala, basa na inyong one, video okay. Asa nagibutang? Tapos sulod, naligo sa ulan. Gibutan ako sulod kayo, baka di mabasa. Wala ay. Gibutan ako sulod kayo, mabasa na ko, sao na lang. Abri? Nadia ang susi. Ayun. Yan. Ayun na niya unya, lain na nag-color. So na ko na violet. Violet na, di na green. Nah, di na green violet na. Free piece pa dito eh. Yun, so kailangan na itong tanggalin mga ka-viewers para pwede natin siyang ma-test ng maigi. Yun. Oy, dong, nasa yung Yun, so pasensya na mga ka-viewers na i-post ko dahil maingay yung mga customer kanina. So yun mga ka-viewers, tanggalin ko muna itong dalawang itong MOSFET at saka rectifier diode or bridge type rectifier diode. Ayan, so nga pala mga ka-viewers, sa mga bago pa lang dyan dito sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin yung notification bell at ilagay sa all para automatic ma-notify kayo kaagad sa mga video tuwing tayo nag-upload ng bago sa aking mga upcoming videos. Ayan. At huwag niyo rin kalimutang i-share mga ka-viewers para makatulong din tayo sa mga gustong mag-DIY na nandyan sa bahay, gustong mag-DIY. Ayan. Kahit simple pero malaking tulong na rin mga ka-viewers dahil siyempre hindi naman lahat ay nakakapag-aral ng electronics or sa TESDA. Yan. So kailangan nating manood ng tutorial para mayroon tayong konting makuhang mapulot na idea. Pero at saka itong i-share ko sa inyo, ito lang naman talaga ay basic lang. Hindi naman tayo nagmamayabang. So ito, natanggal ko na yung isa mga ka-viewers. Ito po yung bridge type rectifier diode. Ngayon, ang tanggalin naman natin yung itong MOSFET dahil magkadugtong to sila eh. So magka-connect. Kung isa lang yung tanggalin natin, so hindi natin matitis lahat kung saan talaga yung actually mayroong shorted. Yan. Yan, hinihila ko lang siya dahil nawala yung aking pump. Actually ito, natanggalan ko na mga, ginaganon ko lang ginamitan ko ng ng brush para mabawa. Ayan, tanggal na. Mga ka-viewers, so titest natin yan. Yan. So ito, mamaya ko na ito linisan. Ito, pag natanggal nyo na yung kailangan yung linisan na kunin nyo po yung dating yung soldering lead na dumikit dyan para maganda yung pagkahinang nyo. Kailangan yung tanggalin yun, tapos bago nyo susuldahin uli. Yun. Yan klaro na yung mga butas Yun, di ba? Medyo makapal din tong pagkasolda niya eh. Kaya kailangan yung panghinang na medyo mataas-taas yung kahit mga 60 watts or 45 watts pwede na yun. Basta maganda lang na yung inyong soldering lead. Dahil pag peke, nako, mahirapan kayo niyan. Hindi pa tutunaw yan mga ka-viewers. So ngayon, dito tayo sa pag-test ng na to. So dito ko na ilagay itong pinaka-board niya. Diyan. So dito tayo sa pag-test nito. Tingnan natin kung saan ba talaga yung totally shorted sa dalawang yan. Yan, ito na naman talaga ang dalawa na to ay kadalasang nasisira talaga pag pumutok yung fuse at umitim.
So pag ito talaga kadalasang nagso-short mga ka-viewers. So dito tayo sa MOSFET na to. Yan. Parang ano to eh. Parang 20 amperes na MOSFET. Yan. So try natin siyang ititest. Yan. Hindi kita. So dito tayo sa dulo. Ayan. O, tingnan na po yung testera. Kung magbabasir yan. Ayun, nagbabasir o. O, diba? O. Dulo sa dulo, nagbabasir. Tapos, atin siyang i-reverse. Ayan o. Nagbabasir. Sa gitna. Yun. Shorted din mga kabers o. Kita nyo? Shorted. O. Atin din i-reverse para sigurado. O, shorted. Ngayon, dito tayo sa kabila. O, shorted din mga ka-viewers. Tapos, i-reverse din natin para sigurado din. O, shorted. Ayun, shorted talaga. So, ito. So, actually, naano natin na shorted talaga siya. 100% shorted. Dahil nagbabasir. Ito, pag ito ay intact, hindi magbabasir yung ating tester pag ilagay natin sa ito. Ano? Dapat hindi magbabasir yan eh. Or pwede nyo din ilagay sa ito kasi naka-auto. Ibig sabihin, automatic siya mag-detect mga ka-viewers. Pwede nyo din ilagay sa diode. O, ilagay natin sa diode ha. Dahil itong ano na to, diode ito eh. Combination diode. Itong mga MOSFET na yan. Yan, diode yan sa lalim. So, nakatest sa isa. Nanoparad na, lagay ko sa nanoparad. Kagbuwang na. So, ito natin ilagay sa diode test. O, para makita natin, para yung mga baguhan ay ano talaga, makakuha nila kaagad. Yan. Hindi kita. Hirapan tayo dito ah. Yan, hindi kita mga ka-viewers. Ingay ng motor ah. Naku. Pwede na magpatakbo ng ng tama eh, inaano-ano pa yung nako mga tao talaga. Ito tayo. Wala tayong magawa mga ka-viewers dahil dito tayo sa dito tayo malapit sa dito talaga sa ng kalsada yung aking shop, kaya wala tayong magawa dyan. Tayo na lang mag-adjust. Yan. Wait lang ha. Yan. Oh, yan mababa talaga yung 26 oh. Yan mga beso. Mababa na yung kanyang So shorted talaga siya, Yan. Ito naman. Yan. Oh, 003. Tingnan niyo po, 003. Shorted talaga siya mga ka-viewers. Kahit saan mo i-test. Oh, balis katon. Baliktaran. Shorted talaga. Ito naman. Oh. So para marinig natin yung doon natin ilagay sa doon natin ilagay sa naka-auto tayo mga ka-viewers para marinig niyo po yung buzzer. Yun. So dapat tayo naka-auto. Wala yung ayan, sana yung auto ayan, naka-auto lang. Ayan, naka-auto tayo. So yung naka-auto, mas niya, magbabasir yan siya mga viewers. Yun, diba? Magbabasir siya. So dito tayo sa gitna. Tingnan nyo, baka sabihin nyo sinushirt ko siya para magbasir. Yan, diba? Basir talaga. So shorted talaga siya. So ngayon dito naman tayo sa isa. Ito. Try natin ito. Itong bridge type rectifier na yun. Kasi itong MOSFET tapos na. So natin na-confirm natin na sira talaga, shorted talaga siya. Dito din tayo sa rectifier diode. Ito dito tayo sa dulo. Dapat wala tong reading mga kabers. Dito nagbabasir. Ayan, walang reading ito pag i-reverse mo, mayroon ka nang makakuha ang reading dyan. Ayan diba?
Meron ka na nakakuha ang reading. Yan. Tapos naman, ano pa? So dito tayo sa dito. Yan. Wala din. Diba? Okay siya. So para ano, dito tayo sa diode test. Maganda pag ganito kasi maganda siya sa diode test. So siyempre wala. So, dito tayo na nakalagay sa auto, hindi naman nagbabaser. Ibig sabihin hindi ito shorted mga viewers. Pero pag mababa na din ito yung reading niya, so maano na rin siya na partially shorted. O yan. Okay pa naman siya. Mataas pa naman yung ano niya mga viewers. Hindi naman nagbabaser. So good pa siya. O, pakita ko sa inyo. Para sigurado talaga na ano. O dito nakadiode tayo. Yan o. So nakadiode tayo mga viewers ha. O dito tayo. Yan o, wala diba? So pag ganyan o, diba wala. So i-reverse mo yan, dapat mayroon na yung reading. Pero hindi shorted. Yan o. Dapat hindi shorted. Yun. 530 volts. Yan. Ngayon, dito naman tayo sa dito sa kabilang dulo. Mayroon 530. Pag i-reverse mo dapat wala yan, mga viewers, dapat walang reading yan. Ayun, wala, di ba? So goods. Dito naman tayo sa gitna. Dapat walang reading to mga viewers, dahil dito po ay easy. Yan, dapat walang reading ito, baliktaran. Hindi, mayroon pala. Mali. Sorry. Yan. So dapat ito dito. Ito mayroon at saka ito wala. Yon. Yan po yung tamang pag-test niya. Yon. So siyempre iba wala siyang buzzer, baliktaran. So ito ay good mga viewers. Good po ito. So wala siyang problema. Yun lang talagang mas fit na yan. Pero nung kita nyo kanina, tinitest ko itong contact niya nung naka sa board pa siya. Nagpa-buzzer ito dahil nga nakadikit pa din yung itong MOSFET. So madamay siya. So kailangan nyo talagang tanggalin para ma-test nyo kung totoo ba talagang sira o hindi. Ano? Di ba? Hindi naman siya nagpa-buzzer. 530 yung reading. So ito may tipyas. Yan po yung ating positive. Ito naman sa kabila, negative. Itong dalawang linya na yan, itong dalawa yan sa gitna, yan po yung easy. Sa connection dyan, kahit saan kayo magtatap dyan, walang problema. Yan, kahit saan kayo magtatap dyan, okay lang dahil easy naman yan eh. Ito lang naman yung DC, yung itong out. Ito, positive, tsaka negative. So yan mga viewers. Sana mayroon kayong nakuha ang kunting idea sa aking isinishare. So, ito may part to kung sakaling bilhan to ng piso ng mayari. So may part to. Yan. Yan, dahil nung may-ari ito, itinanong ko kanina. So, nagtanong naman siya kung saan daw pwedeng makabili. So, tinuturo ko naman sa kanya. So, yan mga viewers, hanggang dito na po yung part 1 na to. Ang pagtitest. Ang purpose ko sa dito, isinisir ko lang kung saan or paano or saan dapat itest kung sakaling yung inyong induction cooker ay na dikita nyo na pumutok yung kanyang pinaka-fuse. Yan. So, yun na. So, sa sinasabi ko, huwag kayong pakampante sasabihin na fuse lang ang sira dyan dahil fuse lang pumutok. So, mali po yan mga viewers. Yan po ay maling pananaw ng iba na hindi porket pumutok yung fuse lang ang sira. Hindi kasi lahat ng fuse na pumutok ay fuse lang talaga ang sira. Katulad ng sinasabi ko, pumutok siya tapos umitim at pumutok talaga. So, ibig sabihin may shorted. Pero pag nakita nyo na buo pa yung fuse, hindi naman nabiak yung glass, hindi naman siya pumutok, actually umitim, nakita nyo lang na yung parang wire sa gitna ay naputol. So may tendency na ang problema ay fuse lang. Yun. Pero pag katulad dito na umitim talaga at tumalsik talaga yung glass niya, so ibig sabihin may shorted yan mga guys, 100% may shorted talaga. Yan. So yung mga paniwala ng iba, yung mga maling pananaw nila na sasabihin na fuse lang ang problema, so hindi po totoo yan. Hindi po totoo. So mali po yon. So ang tamang procedure yan, kailangan i-test yung fuse kung kailangan i-test yung board kung saan ba talaga yung may shorted. Yan. Lalo na kapag katulad dito na pumutok yung fuse at umitim, yun, may shorted talaga yun, 100%. Pero yun na nga, sinabi ko, paulit-ulit na lang ako eh. So pasensya na. So tulad ng sinasabi ko, pag pumutok naman yung silalim na putol, hindi naman umitim yung fuse, yung pinaka-glass niya, walang itim. So ibig sabihin, baka yun lang po ang problema. Ayan, mga ka-viewers ha. At kung talagang ang inyong ganito,
walang, nakita nyo naman yung board, walang pumutok, di ba? Buo yung fuse. Katulad ito, di ba? Yan, pumutok yung fuse, di ba? Yan, pumutok yung fuse, pumutok yan, di ba? Kung sa inyo, yung ganito nyo, yung induction cooker ay, hindi naman pumutok itong fuse, pero wala siyang power, hindi nag-iilaw pag sinasalpak. Ibig sabihin, baka kabers, may problema yung kanyang, power cord. So, kailangan yung ites yung power cord. Ito ang pag-test nito ay continuity lang. So, kailangan nyo talaga ng tester. Ito-test nyo itong dulo niya at saka dito sa ilalim. Itong line 1 at saka line 2. Itong dalawang ito, line 1 at saka line 2. Kahit saan dyan. So, dapat iti-test nyo sa dulo ito, dapat magbabaser yan. Ito naman sa kabila, dapat magbabaser din. Yan, para ma-declare na okay pa yung power cord. Dahil yung ginagamit dito na power cord, tulad nyo, no? Ito po ay aluminum. Hindi po ito tanso, kaya madaling masira ito mga viewers. Kaya, kung inyong induction cooker ay walang power, so kailangan try nyo munang buksan sa lalim. Kung wala kayo nakitang hindi naman pumutok yung kanyang fuse, buo pa naman yung fuse but walang power, so try nyo itest ito lang. Baka ito lang ang problema, yung pinaka power cord. Yun mga ka-viewers. So sana mayroon kayong nakuhang kunting idea sa aking isinishare ngayon mga ka-viewers. Kaya kung mayroon mo kayong nakuhang idea, so sana wag nyo kalimutang mag-subscribe or i-subscribe yung aking YouTube channel mga ka-viewers. At wag nyo rin kalimutang pindutin yung notification bell at ilagay sa all para matik yan, manotify kayo kaagad or manotify kayo sa mga upcoming ko mga video mga ka-viewers. At wag nyo kalimutang i-share. At higit sa lahat mga ka-viewers, kunting hiling na po, sana wag nyo exit yung mga ads na nasa aking mga video. Kaya yan po ay malaking tulong rin sa akin bilang isang content creator. So yan mga ka-viewers, hanggang dito lang po yung ating video na to. So ngayon, kita-kita tayo sa next na mga upload mga ka-viewers. At bye-bye po. God bless us all mga ka-viewers. Ayan, bye-bye po mga ka-viewers.